So, nandito na naman ako. Okay. So, ayan, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm in front of you because I'm not in the back. So, ayan, kamusta kayo? Bakit? So, ayan, kamusta kayo? Kamusta yung pag-aaral nyo? Magdaba ka naman. Nakamute ba? Ayan. So, kamusta yung trabaho? Ayun, okay. Ayan. So, sa ating School of the Word today, we will witness the goodness, the love, and the care of God in our lives. Ayan. So, kanina kung nakinig kayo sa first reading, makikita natin or mamaya later, mababasa din natin. Yung first reading nakahati siya sa dalawang part. Yung una, yung pinadakip si Peter under the law of Herodes, which is na bawal mag-preach about Christ during that time. So lahat ng makikita or maririnig niya or na mababalitaan niya na mag-preach about Christ, pinapahuli niya and pinapapatay sa publiko. Second is all about yung pagtakas ni Pedro kasama yung angel. Ayan. So natutulog daw siya noon, nagbibigyan may angel na tumatik, ginising siya, tapos ayun, nagsuot si Peter ng sandals, nagsuot ng damit, and umalis. Ito, yung tunay na tanong. Naranasan nyo na bang mabilanggo? O makadena? So ayun, may mga tumatawa. Kaway kayo dyan mga tumatawa. Ayan. So, makulong o makadena hindi sa tunay na buhay. Pero, kadena or kulungan ng mga takot, pangamba, pagdududa. Naniniwala akong hindi kayo nag-iisa. No? Marami sa atin ngayon nakakaranas ng mga ganun. No? Insecurities, mga negative thoughts, no? Na pumapasok sa ating isip. Following Christ is not easy. No? Madalas, di natin napapansin na hindi na tayo nakakasunod kay Jesus or sa footsteps ni Jesus dahil good sa temptation na yun. Na once na matempt tayo, may possibility na sumama tayo or makulong tayo doon. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Peter, and nakakulong ako sa mga takot ko, pangamba, pagdududa, at sa mga kung ano-ano pa. Siguro, or hinayaan kong yung temptation mag-control sa buhay ko, mawawala na ako ng pag-asa. Pero si Peter, hindi. Kung hindi siya nawala ng pag-asa, tuloy pa rin siya sa pagdarasal kahit gano'n yung sitwasyon niya or gano'n yung nangyayari sa buhay niya, nakakulong kasi papapatay, di ba? Kahit sino naman maglulumbay nun pag nalaman mo gano'n gagawin sa'yo. Pero si Peter hindi eh. No? Hindi siya nagdalawang isip. Nagdasal pa rin siya. No? Nagdasal pa rin siya ng paulit-ulit kay God. So ayun, in-offer ni Peter yung situation niya kay God. Na maaari tayong makulong ng problema, takot, at marami pa. Pero, isa lang yung paalala ng reading na to. The church is praying for us. The church prays for our soul, for our situation. Through the help of the church and our prayers, may God send you an angel. No? Katulad nung ginawa sa readings na nagpatuloy sa pagdarasal si Peter, no, kahit ganyan yung sitwasyon niya. At sinabi din na hindi lang siya yung nagdarasal para sa sitwasyon niya, pati yung buong iglesia. No? Ganun din sa atin. Hindi lang tayo nagdarasal para sa sarili natin. Buong simbahang Katoliko ay nagsisimba na maging okay tayo. Psalm 1,
na tutulungan tayo or makakasama natin na makalaya sa kadena at kulungan na yun. Kasama na dadali tayo kay Kristo at hindi muli dun sa temptasyon na yun. Parang ngayon yung isang kagandahan sa iglesia or sa simbahan natin, no? Na hindi lang tayo mawawala or hindi lang tayo nagdarasal para sa sarili lang natin. Yung ibang tao, dadasal din sila para sa'yo. Na yung pananampalataya o paniniwala natin, yung hindi tayo nag-iisa, na andyan yung simbahan, andyan si Kristo, at andyan si Maria, na tutulungan ka para makaalis sa problema mo. Sunod yung sa second reading naman, patungkol siya kay Saint Paul. No? Saint Paul na mamamatay na. So, base sa article na nabasa ko, si Saint Paul daw, nasa Rome siya neto. Nung sumulat siya ng huling epistle kay Timothy. Yung epistle siya yung letter. Di ba ako marinig ko sa isa? The letter of Saint Paul to Timothy. Yan, ganun. Yan, patama na lang ako, catheter kung mali. Ayun. So, ayun, nakakulong nga siya sa Roma, tapos mamatay na siya. Pero kahit ganun yung sitwasyon niya, nagbigay pa rin siya ng huling testimony niya and encouragement kay Timothy. So, ito, may tanong ulit ako. Ayun, puro naman tanong pang future. Can we still follow the will of God kahit nasa gitna tayo ng pagsubok? Masusundan pa rin ba natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin kahit nasa gitna tayo ng pagsubok? So, hindi na siya. Hello. Ayan. So, this reading, it reminds me anything, no? Pero dalawang point lang yung gusto kong sabihin. The first point is yung sinabi ni Peter, ba yan? Ni Paul. Yung sinabi ni Paul, na pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yung statement ni Paul na yun, hindi lang siya story lang. Hindi siya basta kwento lang na nasa Bible. Madinikit doon, gano'n. Ano siya? Parang encouragement din siya sa atin. Possible din na maging gano'n tayo sa kwento natin. No? Maybe hindi natin mamalmalayan or hindi natin alam yung pero nagawa din natin yung gano'n. Maaring hindi tulad ni Peter na so kung alam niyo yung background ni Paul, na pinaglaban niya talaga yung church, no, pinaglaban niya talaga yung paniniwala patungkol kay Kristo. So hindi man tayo ganon katulad ni Paul na ayun nga, tulad na malapit na mamatay. Pero lagi naman tayo nagkakaroon ng battles sa loob natin, sa inner self natin. Nagkakaroon tayo ng battles between you and the temptations. Madalas din, hindi agad natin matatapos yung mga ganong battles sa buhay natin. No? Nagtatagal to or maaaring lumala. Dumating din sa point na napapatanong tayo, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Or yung tanong na, nasaan yung Diyos? So, sa kabila kong marami na akong na-encounter na ganong tanong. Tatapit sila sa akin pag nakaupo ako, Kuya, totoo ba yung Diyos? Ganon. Yung mga ganyan tanong sa buhay, yung lakas ni Paul, hindi nanggagaling sa kanya. Sa atin din, yung lakas natin, hindi lang nanggagaling sa atin. No? Sana, okay. Ayun. Yung second point naman, doon masasagot yung kung saan nanggagaling yung lakas natin. God is with you and always be with you.
sabi ni Saint Paul sa 2 Timothy chapter 4 verses 17 to 18. The same God who strengthened Paul strengthens us today. Yung Diyos na nagpalakas kay Paul, siya din yung nagpapalakas sa atin ngayon. Para lumaban sa mga problema natin, na lumaban sa mga takot, pagdududa, sa mga laban natin sa problema natin. Through the Eucharist, through the prayer, and through the presence of Our Lady, malalagpasan din natin yung mga problema na yun. So na, yung sa Gospel, makikita natin na si Pedro, alagad siya ng Diyos, di ba? Ngunit, tulad ng sabi sa first reading, nakulong pa rin siya kahit na alagad siya ng Diyos. Kaya katulad ni Pedro, marami sa atin nagsisilbi sa simbahan. Pwede yung altar server, lector, commentator, or choir, o isang ministry head. No? Pero nakaka-encounter pa rin tayo ng mga chains or problema sa atin. So, ayun. Like problems, insecurities, takot, at iba pa. Na madalas nararamdaman natin na stuck na tayo or di na tayo makausad dahil doon. Ngunit, ano ginawa ni Pedro doon sa sitwasyon niya? Diba hindi siya natakot? Hindi siya nagpanik? Hindi siya nawala ng pag-asa? Natulog at nanalangin sa Diyos. Sa mabuting balita natin dito sa darating na linggo, makikita natin yung isang tanong. Who do you say I am? At sumagot si Pedro, You are the Christ, Son of the living God. Yun yung sagot na walang pagdududa at hindi lang basta-basta. Yung salita na yun, it was the moment of faith. Simula na sinagot ni Pedro yung tanong na yun, nagbago yung lahat. Sana all nagbago. Di ba, man? Ay, nagbabago naman. Ibinigay ni Jesus yung mabigat na tungkulin kay Pedro. Na kung ikukumpara mo sa lahat, ayun yung pinakamabigat sa lahat. At wala nang mas bibigat pa doon. At iyon ay yung pagbuo ng simbahan. At ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. Ibahagi ang mabuting balita. Ibahagi ang pagmamahal ng Diyos or the God the Father sa iba. Parehas na Pedro nakita natin sa first reading na nakakulong sa takot. Ngunit ngayon, siya ay naging pundasyon na ng simbahan. Ganon din sa ating buhay. Nakakaranas tayo ng pagsubok o chains sa ating buhay. Pero tinatawag pa rin tayo ni Jesus para maging parte ng kanyang simbahan. So naalala ko yung isang karanasan or experience ko sa buhay ko na naka-chain na ako. Naka-chain na ako sa problema, sa takot, sa pagdududa. So, parang ayoko na. Ayun, dumating ako sa point na gano'n. Ayoko na mabuhay. Ba't ako buhay gano'n? So, I forgot kung kailan nangyari to sa akin. So, parang na-realize ko lang din while making this guidance. Parang yung readings para sa akin. Para sa buhay ko. So may pagkakataon din na dumating ako sa punto ng buhay ko na ayoko na talaga. Suko na ako. Ayan. So that time, lagi akong mapag-isa, lagi akong malungkot. Ayun, lang, yung routine ko lang nun, simbahan, bahay, yun lang. Wala nang wala nang iba. Simbahan pa rin. So ayun, wala din ako pagsasabihan ng problema ko nun. That time also, naging head ako ng altar server sa simbahan na pinupuntahan ko before.
Ayun, di ba? So, ang dami kong ginagawa. So, sunod-sunod na din yung activities namin sa simbahan nun kasi summer. So, tawag doon, pinupush namin yung mga youth namin na maging active tuwing summer kasi doon na lang nila makaririnig or doon na lang nila makikita na active lahat. Then, kinakabahan ako nun kasi baka mali yung maturo ko, mali yung masabi ko. And pag-isa lang naman ako dun na head. No? Di naman dalawa yung head sa isang ministry. Unless may secretary. Or, ayun. So, ayun, wala akong secretary nun kasi akala ko malakas ako. So, hindi ako kumuha nun. Sabi ko nun, kaya ko to. Altar server lang naman eh. So, ayun. Besides that, I remember during the summer, ang laki ng galit ko sa family ko. Hanggang ngayon. Yuck, peace out. Ayan. So, andun, na-receive ko din yung result. Kung sakit ko nun. So, happy birthday talaga. Ayan. So, nagalo-halo na yung pagod, problema, Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Wow! Ayan. Okay ka na? Ayan, okay na siya. So, ang dami ko na nararamdaman nun. So, ginagawa ko tuwing gabi, nakatulala, accept the reality, hanggang sa makatulog. Ganun yung sitwasyon ko that time. So nakakadena ako, nakakulong talaga ako sa ganung sitwasyon. Kasi wala akong sabihin eh. Ganun. So sinulat ko lahat yon sa journal ko. Yan, lahat ng nararamdaman ko. Then every time, so ayun, and-explain ko kay God sa journal ko na yon kung ano yung nararamdaman ko. Na Lord, bakit ganito? Ba't ako'y naging head? Ba't ako'y napili mo? Sana ako'y pinili? Ganun. So, every time na nagsusulat ako, dinadasal ko na din yun. Nilalagay ko dun na, Lord, ayaw ko na. Sobra na to. Tigil na natin to. Ganun yung prayers ko that time. And then, biglang nag-ring yung phone ko. So, may nag-message sa akin. Oh, diba? May nag-message sa akin. It's one of my classmates before. No. Pinamusta niya ako. Sabi niya, kamusta ka na? Parang hindi ka na active. Sabi ko, okay lang. Pagod pero pinakaya. So, itong classmate ko na to, sobrang kilala ako. Tinanong niya ulit ako. Kamusta ka na, Ken? Yung totoo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. So, doon nagsimula yung isang essay ko na puro problema. Minessage ko siya noon na parang nagpasa ako ng essay online. So, nag-rant ako, nag-rant siya, nag-rant kami dalawa. After namin mag-rant sa isa't isa, na-realize ko na gumagaan yung pakiramdam ko. So, gumagaan lahat. I also realized that nung nakakulong na talaga ako sa mga nararamdaman ko, sa negative thoughts ko sa buhay, sa temptation na hindi ko dapat sinusunod. Because of my prayers and the prayers of other people, pinadala ni God yung friend ko na yun. No? Pinadala niya yung taong yun. So, para kamustahin ako or para magkaroon ng conversation with her. So, babae siya. Nakulong siya. Nakulong ako. Nakulong kami dalawa sa problema. So, ayun. Pero at the end of the day, after namin mag-usap and magkamustahan, nakalaya kami. No, sa kadena ng problema at mga negative experiences sa buhay. So tulad lang din ni Peter, no, na ganun siguro nararamdaman niya that time, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagdasal siya, nagdasal na.
At pinagdasal din siya ng buong iglesia. Nakulong siya. Pero, ang nangyari sa kanya, siya yung naging pundasyon ng simbahan na magbahagi ng salita ng Diyos, magbahagi ng pagmamahal ng Diyos. At naging, na magsabi ng katotohanan, at naging isang mabuting pastol din siya ng simbahan. So tayo pa kaya, na maaaring nakakulong ngayon sa ating mga problema. So, mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Diyos na kung ano man yung bumabagabag sa atin ngayon, o nakakulong o nakakadeda na tayo, lagi natin tatandaan na hindi tayo nag-iisa. No, men? Ang simbahan ay nagdarasal. Nagdarasal tayo. Kasi Jesus, pinagdarasal tayo ng simbahan para na lumapit si Jesus sa atin. Peter was given a mission. Paul fulfilled his. Now, it's your turn. Hindi ka perfecto. Hindi ako perfecto. Hindi tayo perfecto. No? You just need to be willing. You are not too young. You are not too broken. You are not too late. You are called now. Tinatawag ko ngayon. Will you let God set your heart on fire and use your life to set the world ablaze?